Good day mga kalakwatsa, Jesse po ang inyong senior lakwatsero at welcome po sa pinakabagong episode dito sa ating channel. And for this episode mga kalakwatsa, isang Japanese restaurant ramen bar ang ipipicture natin at i-explore. Located po dito sa loob ng Diwata Nature Resort dito sa San Pablo City sa Laguna. Welcome mga kalakwatsa sa Izanami Cuisine. Isang hidden Japanese dining spot na matatagpuan sa loob ng Diwata Nature Resort sa San Pablo City sa Laguna. Welcome po dito sa Izanami Cuisine, ang ating latest lakwatsa. Bagay na bagay ito sa mga nature lovers dahil ang restaurant ay may traditional Japanese tea house design na napaliligiran ng luntiang mga puno at relaxing water features. Sobrang cozy at instagrammable ng buong lugar, kaya perfect ito para sa mga romantic dates, family gatherings o simpleng weekend getaway kung saan gusto mong mag-relax habang nag-e-enjoy ng authentic Japanese comfort food tulad ng ramen, sushi, sashimi, teppanyaki at marami pang iba. So, samahan nyo kami as we fully explore this place and let's all see what Izanami Cuisine has to offer. At sa later part po ng ating video, abangan yung mga important things to consider na pwede naming maibigay sa inyo as guide kung ang Izanami Cuisine po ba ay mako-consider nyo sa inyong next food crawl, next food trip, next travel destination at sa inyong pagpasyal dito sa San Pablo City sa Laguna, lalo na po sa loob ng Diwata Nature Resort. Kung magustuhan nyo po ang video na ito, iniimbitahan po namin kayo to please consider to subscribe sa aming channel. Hit that subscribe button kasama na ang notification bell para nadadala namin kayo sa masasarap na kainan. Kagaya po nitong Izanami Cuisine dito sa loob ng Diwata Nature Resort dito po sa San Pablo City, Laguna. So ano pang hinihintay natin mga kalakwatsa? Tara, let's explore Izanami Cuisine here in San Pablo City, Laguna sa loob po ng Diwata Nature Resort. Kain na po tayo, lakwatsa na tayo, let's go! Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa pinakabagong lakwatsa dito sa ating channel. Bago po ang lahat, i-flex ko muna ang aming ginawang staycation dito sa Carla's Farm Garden and Kawabat, located po dito sa Barangay Santo Angel, San Pablo, Laguna. Isang nature farm garden resort na may relaxing ambience at Kawabat experience pa. Super lapit lang po ito sa Diwata Nature Resort. Ginawan ko po ito ng separate vlog. Ang link po heto sa itaas at ang full video nandito po sa ating channel. Averaging to 2 hours ang travel time kung manggagaling po ng Manila going to Diwata Nature Resort. Abangan nyo din po ang separate vlog na ginawa namin about Diwata Nature Resort para makita nyo ang kabuuan ng lugar. But for this vlog, dito po muna tayo mag-focus sa Izanami Cuisine, isang Japanese-Filipino fusion restaurant and ramen bar located po mismo sa loob ng Diwata Nature Resort. Kahanga-hanga ang outer ambience ng Izanami Cuisine with ultimate zen ambience at traditional Japanese tea house design. Relaxing, naturistic, at super instagrammable dahil pinagsama nito ang Japanese aesthetic at ang green tropical scenery. May perfect lounge area near the entrance na naghihintay sa inyo kagaya nitong beautifully crafted rattan furniture set at complete with bamboo railings at bridge ay nagbibigay ng native eco-resort. Ang mga floating kubo or gazebo na ito ay pwede ninyong magamit as fresco dining area. Talaga namang hanep sa ganda dahil sa paligid ay may mga water fountain at pond na puno ng makukulay na koi fish. Para talaga kayong nag-travel at kumakain in the middle of a Japanese Zen garden. Agaw pansin ang puno nila rito na may nakaukit na mukha ng isang diwata. Perfect photo spot ito sa inyong pagbisita dito sa Izanami Cuisine. Leading to the entrance ay ang wooden bridge with vibrant red railings na ito. Para kayong nasa isang modern day anime scene sa pagdaan dito. At heto na nga mga kalakwatsa, welcome to Izanami Cuisine by Diwata Nature Resort. Tara po, pasok na tayo! Sa pagpasok ay sasalubong sa inyo ang kanilang bar area na may mga noren curtains.
Irashaimase, which means welcome sa dynamic setup ng kanilang sushi counter at mga tables and chairs. Achieve talaga yung traditional Japanese aesthetic. Recommended spot for couple for dinner date ang spot na ito dahil very romantic habang tanawang relaxing scene ambience sa labas ng restaurant. Impressive din ang setup at design ng kanilang mga lighting fixtures at spherical white paper lanterns upang ma-achieve ang look ng isang traditional Japanese shoji-designed restaurant. Panalo talaga ang Japan vibes dito sa Izanami Cuisine. Ito po ang dining spot na napili namin. Heto po ang sample menu ng Izanami Cuisine. For full listings po ng kanilang menu, you can visit po their official Facebook page. Ang link po ay i-attach ko sa video description ng vlog namin ito. Heto po ang aming mga in-order during our visit. Tantan Men Ramen na may spicy, creamy and nutty sesame-based broth with ground meat toppings. Tonkotsu Ramen na may savory pork bone broth served with tender noodles. Miso Ramen na may sabaw galing sa fermented soybean. At gyoza, pan-fried Japanese dumplings na madalas kapartner ng ramen. At syempre, ice cold red iced tea para kumpleto ang ating ramen and gyoza Izanami dining experience. Ayan, sineserve na ang ating mga order, kaya naman mga kalakwatsa, galit-galit muna para makapag-concentrate sa pagkain. Bago ang ating first bite, itadakimasu! After kumain mga kalakwatsa, nag-explore pa kami sa labas ng Izanami Cuisine. Huwag nyo kalimutang pasyalan ang kanilang alfresco dining area na mala treehouse ang setup. Ang ganda din kasi bilang photo spot ang location na ito. And that's it for our dining experience here at Izanami Cuisine sa San Pablo, Laguna. Grabe mga kalakwatsa, sulit na sulit ang biyahe. Mula sa nakaka-relax na nature vibe ng Diwata Nature Resort hanggang sa napakasarap na ramen, isang malaking check ito sa food trip bucket list ninyo. Kaya kung naghahanap kayo ng susunod ninyong weekend getaway o date spot, drive na kayo papunta rito. Bago tayo magpaalam, as they say in Japan, pagkatapos kumain, gochisousama deshita. Maraming salamat sa masarap na pagkain. Okay mga kalakwatsa, as we wrap up our stay dito sa Izanami Cuisine, dito po sa loob ng Diwata Nature Resort, here are some important things to consider. First things first mga kalakwatsa, hindi ito basta normal na mall restaurant. Ang Izanami Cuisine is actually located inside Diwata Nature Resort sa Barangay Santo Angel, San Pablo, Laguna. Super ganda ng vibe dahil napapaligiran ka ng puno at nature, kaya perfect ito para sa inyong Instagram at TikTok feed. Ang lamig at ang sarap sa mata ng ambience. Now let's talk about the food. Kung mahilig kayo sa ramen at gyoza, take note, walang fixed combo set dito. You have to order them separately o a la carte. Ready ninyo ang budget dahil ang individual ramen bowls tulad ng paborito kong spicy tantamen ay naglalaro sa 300 to 450 pesos each. Don't forget to say itadakimasu bago kumain para feel na feel ang authentic Japanese vibe. Para sa mga magdadrive, medyo looban ng daan papunta rito sa Malabanban Road, kaya siguraduhin naka-Waze o Google Maps kayo para hindi mawala. Goods naman ang parking space sa loob ng resort kaya hassle-free. And that's a wrap mga kalakwatsa. Solid talaga dito sa Izanami Cuisine sa San Pablo, Laguna.
Honestly, if you're craving authentic Japanese vibes at super daling puntahan, especially kung taga-South kayo, this place is an absolute must visit. Mula sa ambience hanggang sa huling subo ng ramen, 10 out of 10. Kung naglalaway na kayo ngayon pa lang, don't worry, ilalagay ko lahat ng details, yung address nila, exact location, and operational hours sa video description ng vlog namin ito. Kung nagustuhan nyo po ang aming episode for today, kami po yung nagpapasalamat sa inyong panonood at iniimbitahan po namin kayo to please consider to like this video, hit the like button, make a comment below for your questions and suggestions. I-attach ko po ang official Facebook page ng Izanami Cuisine para po sa inyong further inquiries. Share this video po sa inyong friends and loved ones para magka-idea sila what to expect at magiging experience sa pagkain dito sa Izanami Cuisine. And most importantly, kung hindi pa po kayo subscriber sa aming channel, iniimbitahan po namin kayo to please consider to subscribe, hit the subscribe button, isama nyo na po ang notification bell para nadadala namin kayo sa masasarap na kainan para sa inyong next food trip, next food crawl, kasama ang inyong friends and loved ones. Uy, siya nga pala mga kalakwatsa, for regular updates, iniimbitahan po namin kayo to follow us sa aming other social media accounts, kagaya po sa Facebook, Instagram, at sa TikTok. Kita-kits! Maraming salamat po mga kalakwatsa sa inyong panonood at hanggang sa susunod po nating episode. Bye for now. God bless you all.